Magandang umaga, Paisawan, Malabon at Bagong Baryo, no? Kamusta na po kayo, no? Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalusugan. Ano po, no? Napakabilis po ng panahon. Isipin nyo, parang kailan lang. No, naka-lockdown tayo. Ngayon naman naka-quarantine pa. Ngayong taon, alam nyo, mabibigo ang mga taong naghihintay ng Pasko, no? Na magkakaroon ng Paskong COVID at Simbang COVID, no? Magiging malungkot po ang mga manggagawa sapagkat nanganganib na mabawasan po yung kanilang 13-month pay, no? At sa tingin ko, alanganing makatanggap pa ng bonus. Mababawasan din ang mga magsha-shopping sa mall, no? Anyway, matagal pa naman ng Pasko. Ang mahalaga siguro ay kahit na walang 13-month pay o bonus, ang isipin po natin ay sana matapos na yung COVID-19 para kahit paano ay maging normal naman at malayo na tayong makakilos. Yun po yung napakalaking bonus, no? So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong lahat sa isang panalangin. Ama, muli kaming humaharap sa iyong presensya sa gitna ng kalagayan ng aming bayan. Simula nang sumiklab ang COVID-19 hanggang ngayon, marami sa mga mamamayan ang na-dislocate. Hindi na naging normal ang pamumuhay ng bawat pamilya. Nagpapasalamat nga po kami sapagkat sa kabila ng maraming kababayan namin ang nagkakasakit, ang iyong mga anak ay patuloy mong iniingatan at ginagabayan. Nagpapasalamat nga rin po kami sapagkat kahit na may COVID-19, nakapagpapatuloy kaming makapakinig ng iyong mga araw-araw, lalo na sa araw ng linggo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Hindi pa matatapos tong COVID na to. Kaya kailangan natin talaga magtiyaga at laging manalangin, no? Nagtanong ka na ba sa iyong sarili, no? Bakit may karamdaman at kamatayan? Bakit nga ba? Sino nga ba ang may kontrol ng karamdaman at kamatayan? No? Bakit may ganito? No. Bakit may COVID, no? Saan matatagpuan ng Diyos sa mga panahon ng karamdaman at kamatayan? Nasa gitna po siya, no? Basahin natin ang sinabi ni Propeta Habakuk sa Kabanatang 3 mula 5 hanggang 6. Nagpapadala siya ng karamdaman at inuutusan ng kamatayan upang sumunod sa kanya. Verse 6. Huminto siya at nayanig ang lupa, sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat, ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog. Mga daang nilalakaran niya noong unang panahon. Alam niyo mga kapatid, ang salot na ito ay ilang ulit na nagpahirap sa mga masuwaying Israelita noong sila'y nandun sa may ilang. No? Sa aklat ng mga bilang 11, mula po 32 hanggang 33, ito po ang nakarecord. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malalaking sisidlan. Ang mga ito'y ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Medyo masalimuot po ang tema natin para sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, no? Ang pamagat nga pala ng ating paksa ngayong umaga ay ang Diyos ay Diyos ng mga salot. Ito po ay ayon kay Habakuk, no? Inutusan niya ang salot at sumusunod sa kanya.
nasa gitna siya nito. No? Para sa akin, hindi ito madaling maintindihan. No? Paanong ang Diyos ng pag-ibig ang siya ring Diyos ng mga salot? Nakapagtataka naman yata noon, no? So, isinulat ko ang sermong ito noong Martes ng umaga. Normally, tapos na ako pagsapit ng Huwebes. Pagkatapos ay maghahanda na ako magtanong sa Panginoon kung ano ang nais niyang mensahe sa susunod na linggo. Subalit, naubos po yung gabi dahil sa sobrang sakit ng aking tiyan at hindi ako mapakali. Panay ang tayo ko, panay ang baling ko, no? So, naubos po yung gabi dahil sa sobrang sakit ng aking tiyan at may hindi ako mapakali, no? Pabaling-baling ako sa aking higaan. Pero alam kong hindi ito coronavirus, kundi simpleng sakit lang po ito ng tiyan, no? Bakit sumakit ang tiyan ko? Isip ko marahil galing ito sa bakterya at mga mikrobyong galing sa maruming paligid. Maaari, no? Maaari din galing ito sa kinain kong inihaw na isda o gulay na pangat. Maaari ko ba sabihin ang kalooban ng Diyos kung bakit sumakit ang tiyan ko? Nais kaya ng Diyos na magdusa ako? No? Bakit ko po sinasabi to? Marahil, dahil ako isang makasalanan. No? Kaya hindi niya pinigil ang sakit ng tiyan pang magdusa ako. No? Naninirahan po kasi ako sa makasalanang katawan at sa mundong makasalanan. No? Ako rin po ay naninirahan sa ilalim ng sumpa ng kamatayan. Mahina at hindi sapat ang aking lakas o yung immune system. So ano ang inaasahan ko mangyari? Di ba? Kapag wala ka sa Panginoon, guguluhin ka ng maraming tanong. Subalit sinasabi po ng aklat ng mga awit, mga kapatid, na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Basahin natin sabay, no? Mga awit, 71. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga na may kapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, "Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas." Yun po yung sinabi ng awit. So, maaari ko bang sabihin na hindi ako magkakasakit ng coronavirus dahil nananampalataya naman ako kay Jesus at nabautismo ko na? Tiyak bang hindi ako magkakasakit basta manalangin lang? Kung ganon, maaari na ba natin sabihin na ang Kristiyano ay hindi magkakasakit ng anumang virus o salot? Teka, andali. Mukhang hindi tama yung ganoong pananaw. Maganda itingnan natin ang mga dumating na salot mula po sa Exodus. No? Tingnan natin yung background. Ano ba nangyari doon? No? Kung maalala nyo, ang mga taga-Ehipto at mga Israelita ay sabay-sabay na hinampas ng unang 3 salot. Natatandaan niyo pa po yan. No? Unang-una yung dugo. Yung ikalawa ay yung mga palaka. At yung ikatlo ay yung mga niknik. Natandaan niyo, nagkagulo sila ron . No? So, bakit kaya? Bakit nangyari to? Well, marahil, nais ng Diyos na makita ng mga Israelita sa pamamagitan ng mga salot na kailangan nila si Moises bilang tagapagtaguyod at tagapagtanggol laban sa mga salot. Matigas kasi ulo ng mga Israelita kung babasahin natin ang buong aklat. No? Sa mga tuwid, ibig ba sabihin, basta manalangin na lang ako at mag-ingat na mabuti, alam ko na ang kalooban ng Diyos ang matutupad sa akin. Kaya kung magkaroon ako ng sakit, matapos manalangin at mag-ingat, hintayin mong matupad ang kalooban ng Diyos sa iyo. No? Ganun po yun. Pero,
merong malaking katanungan, ano? Bakit, bakit nais ng Diyos o gusto ng Diyos na magdusa tayo o sino man at mamatay? Pinag-isipan ko yung sinabi ni C.S. Lewis, no? Tungkol sa sakit. Ang sabi po niya, binubulungan daw tayo ng Diyos sa ating mga pagsasaya. No? At minsan nangungusap siya sa ating mga budhi, ngunit sumisigaw sa ating pagdurusa. Ito yung kanyang megaphone, no? Upang gisingin ng isang binging sanlibutan. Kung minsan, kailangan sigawan din ako ng Diyos. No? Minsan naman, kailangan kong iluhod ang aking mga tuhod upang maalala ko na walang magagawa ang isang makasalanang tulad ko kung nakahiwalay sa Kanya. Mahirap po ang hiwalay sa Diyos. No? Kailangan ko ang biyaya, habag, at ang proteksyon ng Diyos. Kailangan ko yun. No? Ang mga pagdurusang nararanasan ko ay dahilan marahil kung bakit na-appreciate ko ang Panginoon kapag hindi ako nagkakasakit. Di ba? Pag hindi ka nagkakasakit, di mo lang na-appreciate ang Panginoon. Di ba? Pag may pera ka, na-appreciate mo rin ang Panginoon. Di ba? No? Kapag nagdurusa tayo, o yung, halimbawa, ang pagdurusa ay nagmo-motivate sa atin kuminsan. Yung pagdurusang to, yung kahirapang to, upang lalo tayong manalangin. No? Upang lalo tayong magseryoso tungkol sa kasalanan. Di ba? So, kailangang sikapin natin makaalis sa mundong ito at makarating sa langit. Hindi naman tayo panlupa eh. Kapag may mga pagdurusa at sakit, no? Lalo kung nakikita kung gaano ko kahina at wala magagawa. Kaya, kailangan ko talaga ang Panginoon sa aking buhay. Ako, ikaw ganun din. No? Ganito po sinabi ni Propeta Ezra sa 2 Kronika, Kabanatang 6, 28 hanggang 31. Kapag nagkaroon ng tagutom at salot sa lupain, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng higad at balang, at kung ang alinman sa kanilang mga lunsod ay makubkob ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot, masandaling ang inyong bayang Israel, o sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay na nananalangin paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa iyo, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong trono at patawarin ninyo sila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao. Sa ganoon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. So, kung nararanasan ng ating bayan o ng buong mundo ang pagdurusa, no, nahatid na sakit ng COVID-19, no, kailangan nating pag-isipang mabuti ang tungkol sa kamatayan at seryosohin po natin ito. Kasi, ang dami na pong nagkasakit ng COVID, no? Tapos, marami na namatay. May mga konting nakarecover lamang. So, habang sinusulat ko ito, maraming mga dati nagpapasaya sa atin na ngayon ay, napansin niyo ba, unti-unti nang nawawala. No? Halimbawa, ang mga nagagandahang mga restaurant, yung pamamasyal, yung paglalakbay, di ba? Yung boxing, yung basketball games, etc. Yung stock sa merkado, bagsak. Pasinin niyo po yun. No? May mga bilihin
na hindi mo na makita sa mga pamilihan. Pero tingnan natin ito sa isang spiritual na pananaw. Sa palagay ko, ang mga tao ay mas magiging seryoso kung tignan nila ang kanilang sarili upang matauhan na kailangan nilang magandang mamatay. No? Halimbawa, mamayang gabi, mamamatay ka, anong gagawin mo? Mamamasyal ka? Ano, mamamalengke? Di ba? Mamayang gabi, mamamatay ka, anong gagawin mo? Yan yung sinasabi ko. Paghandaan mo yun. No? Marahil, kailangang tigilan ng tao ang labis na pagtitiwala sa mga ipong salapi sa kanilang mga savings account. At minsan, pagkabarami ng savings, doon sa savings account nila, iniisip nila na secured na sila. No? Kung matatauhan sila, baka ang ilan ay manumbalik sa Diyos, no? At maalala kung gaano kahalaga ang ating Panginoon Diyos. Katunayan, ito pong nais ng Diyos. Alalahanin natin ang sinabi ni Santiago sa 1:17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. No? Kaya kapag umatake ang salot, no? Magandang pagkakataon rin ito sa atin, no? Para nilay-nilay tayo sa ating mga kasalanan bilang isang bansa. Diba? Ang buong mundo, on average, merong 125,000 abortion na nagaganap araw-araw. Believe it or not. 125,000 abortion daily. Kita niyo po yun, no? Ang coronavirus ay kinakatakutan ng mga tao, no? Subalit, hindi po sila nag-aalala sa mga sanggol na pinapatay araw-araw. Sino sa inyo nag-aalala tungkol dyan? Wala tayong sinasabi. Hindi tayo nagsasabi ng, bakit ganun? Ba't pinapatay naman nila yung mga batang yan? Wala. Wala mitindi. No? Mga sanggol, pinapatay, hindi pa naipapanganak, pinapatay na. Pambira. Katunayan ng abortion ay pwede naman tigilin o pigilin. Kasi choice po yan di ba? Bawat araw, pinipili ng tao na puksain ang buhay ng mga batang ito na hindi pa naisisilang. Mga batang binuo ng Diyos sa sinapupunan ng ina. Naisip nyo? No? Ano pa nangyayari sa tao at kailangan pati walang malay pinapatay. Di ba? No? Siyempre, hindi lang naman abortion ang problema. Of course, ito yung nagdudumilat na katotohanan. Marami pa mga kasalanan panglipunan ng ipinagdiriwang sa ating mga lipunan. Alam ba niyo yan? Mga kasalanang nakakaya pero wala lang. Inisip ko tuloy na hindi kaya ang pandemyang ito ay wake-up call din ng Diyos sa mga tao. Di ba? Parang noon, di ba? Kaya hinahayaan ng Diyos yung mga salot na yun para magising ang mga tao, di ba? So, paano tayo tutugon sa problemang tulad nito? No? Tinatawagan natin ang mga tao na magsisi gaya ng panawagan ng Diyos. Ito lamang kasi ang natatanging paraan mga kapatid. Ang magsisi at iunat ang mga kamay sa panalangin upang tumawag at magmakaawa sa Diyos. Kapansin-pansipin kung paano ginagamit minsan ng Diyos ang mga salot upang iligtas ang kanyang bayan o kaya tawagin para magsisi. Naalala niyo pa marahil ang mababagsik na ahas doon sa ilang. No? Isa sa mga kahindik-hindik na kasaysayan ng Biblia ay nangyari sa Aklat ng Mga Bilang, 16. Ganito nangyari ng panahon yun. Basahin natin, Mga Bilang, 16, mula 1 hanggang 3. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Isar
at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawangbuhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila si Moises at Aaron at sinabi, "Sobrang na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungan ito?" Nakita niyo po nangyari dito? Ano po nangyari? Naghimagsik si Korah na anak ni Isar. At alam niyo ang ginawa? Pinangunahan ang paghihimagsik laban kina Moises at Aaron. At sinasabi niya na parang inaabus daw din ng Moises at Aaron ang kanilang kapangyarihan sa mga Israelita. Aba, alam mong ginawa na humingi pa sila ng basbas sa Diyos. No? Siya at ang 250 mga pinuno ay gumawa ng isang paghahandog sa Panginoon. Pero, teka, hindi sila binasbasan o binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na gawin ito. Alam ba niyo ang ginawa ng Diyos? Ang apoy ay lumabas buhat sa altar ng Panginoon at sinunog sila ng buhay. Hindi lamang yan. Ang lupa ay bumukas at kinain ng buhay itong si Korah kasama ang ilan sa kanyang pamilya. Kaya, di ba? Yayain ako ni Korah na sumama sa kanya. Sasabihin ko, hindi, thank you, salamat na lang. No? Pero ang mga Israelita, matitigas ang ulo. Alam ba? Kinabukasan, ito nangyari. Ang buong komunidad ng Israel ay nagbulong-bulungan. Ito na naman, laban kina Moises at Aaron. Ano sabi nila? Pinatay ninyo ang mga tao ng Panginoon. Ngunit na magtipon ng buong kapulungan, mga kapatid, laban kina Moises at Aaron, ay humarap sila sa dako ng tolda ng pagpupulong. No? Walang ano-ano ay tinakpan ito ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. Nakakagulat po yan. Tapos, si Moises at Aaron ay nagtungo sa harap ng tolda ng pagpupulong at sinabi ng Panginoon kay Moises, "Lumayo ka mula sa kapulungan at wawakasan ko ang kanilang katapusan kaagad." So, ano nangyari? Sila po ay yumuko. Sinabi ng Moises kay Aaron, "Kunin mo ang iyong insensaryo at lagyan mo ng insenso. No? Pati ang apoy mula sa altar at mabilis ka magtungo sa kapulungan at gumawa ng pagsisisi para sa kanila." Ang matinding puot ay lumabas sa Panginoon. Ang salot po ay nagsimula na. Nakita niyo yun? Ginawa ni Aaron na sinabi sa kanya ni Moises at tumakbo po siya sa gitna ng kapulungan. No? Ang salot ay nagsimula na sa gitna ng mga tao. Ngunit, naghandog itong si Aaron ng insenso at gumawa ng pagsisisi para sa kanila. Yan yung nangyari. No? Tumayo siya sa pagitan ng mga buhay at mga patay. At biglang-bigla huminto ang salot. Ngunit alam ba ninyo na 14,700 mga tao ang namatay sa salot ng oras na yun bilang karagdagan po doon sa mga namatay dahil kay Korah. Pagkatapos, nagbalik si Aaron kay Moses sa pintuan ng tolda ng pagpupulong dahil huminto na nga yung salot. No? So, ginamit ng Diyos ang salot upang ipagtanggol sina Moses at Aaron. At tinawag din ang mga Israelita na magsisi sa kanilang pagre-rebelde. Kaya itong mga nangyayari sa atin ngayon, hindi natin alam eh. Parang sabi ko nga, wake up call ito eh. Masasama ng tao kasi. Sobrang masasama. Pati mga bata, ang sasama ng ugali ng mga bata ngayon. Hindi ko na makita yung panahon namin nung araw. Mga bata noon, may konting kapilyo-pilyohan lang, pero ngayon, 14 pa lang, buntis na, 15, buntis na. Terrible, no? Iniisip ko, hindi ba nakapagtataka kung paano huminto ang salot? No? Kumuha si Aaron ng ilang insenso
at inilagay ito sa altar. Pagkatapos, kumuha siya ng apoy mula sa altar at tumakbong patungo sa gitna ng mga tao. Hindi siya natakot sa mga ito. No? Iniutos ni Moises na kapag naghandog si Aaron ng insenso at gumawa ng pagsisisi, ang ibig mo sabihin, nagbigay ng isang panakip at bayad, no? Para sa mga tao. Ngunit pagkatapos ay kailangan niyang kunin ang handog at tumakbo sa gitna ng mga ito. Kailangan tayo niyan may handog no? So, balikan natin ang eksena. So, nakikita ni Aaron na bumabagsak po yung mga tao na para mga langaw dahil sa salot. Isa-isa nagbabagsakan, left and right, no? Kaya, nauna siya tumakbo sa gitna ng karamihang tao, sa gitna ng salot, no? At nang makarating siya sa gitna ng karamihan, lahat yung nasa kaliwa niya ay patay ng lahat. Ngunit yung lahat naman ng nasa kanan niya ay buhay. Dahil sa malinaw at mabilis na pagpapasya, no, umasa siya sa biyaya at habag ng Diyos. Tumayo siya sa pagitan ng kamatayan at buhay. Yan ang ginawa ni Aaron. Isang kaunting insenso at uling mula sa apoy, pinahinto nito ang lahat. Pagka may instruction ang Diyos kasi gano'n Halimbawa, nakarinig na ba tayo ng instruction ng Diyos paano hinto itong COVID na to, itong salot na to? Wala, no? Dito may solusyon Dito maliwanag na ang Diyos ang nagsimula ng salot at siya rin ang tumapos. Sa panahon natin, di na natin marinig kung ano yung nais ng Diyos kasi magulo Puro kasalanan Di ho ba? Pati mga matatalinong scientists wala rin magawa sa salot na to Hanggang ngayon, wala pang gamot. Isipin ninyo. Kaya So, ipinapakita ng apoy at insenso kung ano ang magagawa ni Jesus sa atin. Sa ganitong kalagayan. Yung mga tao hindi pa rin naniniwala hanggang ngayon Kapag nakakita ka ng anumang kasuklam-suklam sa harapan mo, anong gagawin mo? Ang pangkaraniwang reaksyon natin ay lalayuan mo ito. Kasalanan, layuan mo yan, talikod mo agad. Halimbawa, kapag nasa labas ako at mayroong bumahil, lumalayo agad ako. Di ba? Mapanganib yun Pag bumahin yun Di ba? Ganun dapat ang kasalanan Pag nakita mong kasalanan, layuan mo na. Huwag ka nang lumapit yan Bumahin na nga Nakita niyo? Subalit kapansin-pansin po ang ginawa ni Jesus. Medyo kabaliktaran dun sa ginagawa ng tao. Si Jesus lumakad mismo sa gitna ng salot na umaalipin sa mundo Hindi siya natakot Kung saan yung salot, doon niya pinuntahan Bawat isa ay natatakot na lumapit sa mga may ketong. Natatandaan niyo yun? Wala makalapit sa mga may ketong. Sinasabi ng ketong, lumayo kayo, may ketong ako. Samantalang, pinuntahan ni Jesus ang isang taong may ketong at hindi lang pinuntahan, hinipo pa niya ito upang pagalingin sa kanyang sakit. Di ba? Tayo, mandidiri tayo. Hindi tayo lalapit dyan. Ano pa? Nang siya'y hulihin ng mga tao at dali sa kamatayan, hindi siya tumakas. Hindi niya tinakasan ito. Hinarap niya ito ng buong tapang upang bayaran ang ating mga kasalanan para tayo makaisang muli ng Diyos. Kita niyo, no? Hindi siya tumakas. Pwede naman siyang tumakas Hindi lamang siya tumakbo sa karamihan ng mga makasalanang namamatay na may dalang insenso sa kanyang kamay. No? Tumakbo siyang patungo sa karamihan kahit batid niyang papatayin siya ng kanyang mga kaaway. Ngunit ang tanging paraan upang mailigtas niya ang karamihan ay kung siya mismo ang mamamatay para sa karamihan. Yan nga ang ginawa ng Panginoon sa atin. Nangyari yun. Namatay siya, ngunit muli siya nabuhay at muli siyang nagbalik. No? Itong COVID na to, hindi ito titigil. Kaya sabi ko sa inyo di ba may kanta nung araw, Blue Christmas. COVID Christmas po tayo. Hindi matatapos to.
Natataranta na ang buong mundo. Kaya sabi ko nga, baka kailangan siguro ang buong mundo ay talagang lumuhod at magsisi sa Diyos. No? Patuloy si Jesus na dumating sa ating makasalanang kalagayan at ng mundong namamatay, kaya hinihipo niya tayo ngayon sa tubigan ng bautismo. Patuloy niya tayong inihipo at kasabay natin siya sa hapunan. No? Sinasabi sa atin na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Kapag hindi po tayo ng mabiyayang kamay ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot at sa anumang mga darating na salot. Sa akin, given na yan. Anong gagawin ko? Ba't ako matatakot? Kung matatakot ba ako sa COVID, ano mangyayari? Mawawala ba yung COVID? Hindi ko ba? Ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Katunayan, yung langit atin na. Yan ang final destination. No? So, ano ang pinakamasamang maaaring mangyari sa atin? Kaya ano pa, kundi mamatay tayo. Pero tandaan nyo, kung mamatay man tayo, tandaan nyo, walang kapangyarihan ng virus na kunin ang ating kaluluwa. Wala siyang kapangyarihan. So, hindi ba kailangan natin magtiwala na sa gitna ng kamatayan, kasama pa rin natin ang Diyos? Oo, kahit sa gitna ng COVID. Ganyan po sinasabi sa Aklat ng Mga Awit sa 73:23. Basahin ko po. Gayon pa man, sinasamahan mo ko sa aking paglakad ay inaakay mo. Ganyan ang Panginoon. Siya ang mabuting pastol. No? Mahabagin pa rin siya at mapagpatawad sa gitna ng mga kahirapang nagaganap sa atin. Inialok pa rin sa atin ang walang bayad na kaligtasan kay Kristo Jesus kung tayo ay mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Ang masama, mamatay ka nang wala sa Panginoon. Dahil sa COVID-19, marami ang natatakot na magsama-sama para magpuri. Kaya nawalan church Takot Well, anyway, kasi yun pinag-utos sa atin ng IATF, no? Pero kung hindi naman pinag-utos, tuloy tayo, no? Pero alam niyo, dahil diyan nagkakalayo-layo tayo, nagkahiwa-hiwalay tayo, wala tayong fellowship, wala na, no? Wala na. Marami tayong nakakalimutan na. Minsan yung mga prayer, nakakalimutan na natin, no? Minsan pati pagtatites, nakakalimutan na rin, no? Yung fellowship na pinakamahalaga, wala. Pero hayaan nyo. May sinasabi si Jesus, no? Hindi tayo dapat magkahiwa-hiwalay. Alam mo, sabi niya sa Mateo 11:28, ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. No? Hindi tayo dapat mag-iwasan, no? Ipagpatuloy natin yung ating communication. Di ba? No? Gaano karaming mga Kristiyano sa buong mundo ang natatakot sapagkat nanganganib ang buhay kaya nagtatago ng lihim, no? Tulad sa China. No? Gayong alam nila na maaari silang mahuli at ipapatay. No? Yung mga Christian kasi sa ibang bansa, nagtatago sila. No? Nagtitipon-tipon din naman sila, kanya lang, mga takot. No? Sa gitna ng salot, kailangan natin pumunta saan man naroon ang gawain ni Jesus. Yun ang tandaan ninyo. Hindi dapat tumitigil yan. Ako nga, senior na ako di ba? Ganun talaga Kaya bata ka, kaya matanda ka, pag oras mo na di ba? Pwedeng gamitin lang ng Diyos yung COVID. Pwede namang mamatay ka sa trangkaso, di ba? Pwede namang tamaan ka ng ligaw na bala o kaya naman mabangga ng sasakyan, di ba? Yan. Kaya, mga kapatid, wala tayong, no? Sa gitna ng salot, kailangan natin gawin yung mga gawain ng Panginoon. Hindi tayo dapat huminto. Huwag natin tayong matapos ang salot. Hindi hinto pa yan. Nako. No? Kailangan natin ang kanyang pag-ibig at kapatawaran. Kailangan marinig natin, sabihin niya sa atin ang
Sinabi sa Isaiah 41:10, ang sabi, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Magagamit natin ang mga gamot na ibinigay sa atin ng doktor. No? Magagawa natin mag-ingat habang tayo ay nagtitipong-tipong o nagtitipong sama-sama. No? Ngunit ang pinakamahalaga, kailangan po natin lumapit sa Panginoon para sa kalakasan at tulong sa gitna ng salot at mga pagsubok upang masumpungan natin ang lakas at aliw mula sa Kanya. Alam ko na ilan sa inyo ay dinadalo ng mga sakit-sakit. Normal po yun. Normal po yun. Alam niyo, tinawag din tayo ng Diyos upang maging aaron, no? Dito sa mundo. Upang mag-alok ng lunas sa mga may sakit at namamatay sa libutan. No? Meron tayong kailangang ialay sa mundo, ang pagpapakasakit ni Jesus. Huwag yung porke COVID sa bahay na lang. Puro sa bahay na lang talagang parang nagkaroon tuloy ng dahilan. Alam nyo, ang kanyang kamatayan lamang ang tanging lunas para sa anuman at sa bawat kamatayan. Tandaan natin yun. Kung minsan talagang may panganib at may mga pagpapakasakit. No? Alam ba ninyo, halimbawa si Martin Luther, kilala naman niyo si Martin Luther, no? Nang atakahin ng bubonic na salot ang Germany noong 1527, history po to, no? Sa isang linggo, maririnig niyo ulit itong bubonic na to. Alam ba ninyo, marami ang nagsitakas para iligtas ang buhay nila. Ang sakit na ito, ang natuklasan dahilan ng malaking pigsa sa leeg, no? Sa paa at kilikili. Yan yung bubonic, no? At kapag nakapasok ang pigsa sa glandula ng bukol, mahahawahan ito ang daloy ng dugo na siyang magiging sanhi ng kamatayan sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Patay ka na. No? So, kaagad, no? 18 taong namatay mula sa sakit na nangyari sa Wittenberg. At dahil nadadama ni Luther na obligadong sundin ang tawag sa kanya ng Diyos para sa mga tao ng Wittenberg, alam ba niyo ginawa niya? Isinuong niya ang kanyang buhay at nanatili siya roon sa kabila ng utos na bawal magtungo roon. Iba yung calling ng Diyos eh. No? Naniniwala siyang mas malagang gampanan niya ang tungkuling ito sa kanyang kapwa kaysa sa kanyang buhay. Napakalaki po ng pagtitiwala. No? Ang laki ng kanyang pagtitiwala doon sa 9 na kabanata ng Aklat ng Mga Awit. At siya at ang asawa niya si Cathy ay nagtiwala na ang Panginoon ang mag-iingat ng katawan nila gaya ng kanyang pangako. Ganito yung binasa niya, Mga Awit, Kabanatang 9. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa. Nilipol ang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan. Ang kanilang mga lunsod, iyon ang winakasan. At sa aming alaalay, nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matitibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan
dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kay Yahweh na hari ng Sayon, ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa, ang ginawa niya'y ipagbunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan. Mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. O Yahweh, ako sana'y iyong kahabagan. Masdan ang pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan. Upang sa harapan ng lungsod ng Sayon, aking isalaysay dahil sa iyong pagdiligtas, papuri ko'y ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong nagawa nila. Sa bitag para sa akin, ang nahuli ay sila. Sa batuid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala at ang masasamay nahuhuli sa mga bitag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahong pababayaan ng duka, hindi na rin mawawala pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, na labanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat ang mga bansa at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan at yung ipabatid na sila'y tao lamang. Kita niyo po yun. Yan ang nagpalakas kay Luther. Naglingkod sila kahit na pinagbawalan sila. Tayo, pinagbawalan din tayo, pero pwede naman tayong maglingkod kung meron tayong paraan. Madali eh. Madali lang yan. Kung gusto natin talaga, madali lang. No? Alam ba nyo, yun yung sariling anak nitong si Luther, alam ba nyo, pangalan nun si Hans, no? Alam nyo, hindi nakakain sa loob ng 3 araw. At ang 2 babaeng may sakit ay pinahintulutan ni Luther na manuluyan sa kanyang tahanan. Alam ba nyo, sa kabila nito, ang buong sambahayan niya ay nakaligtas sa salot. Salot, ha? Itong bubonit na to. At ang kanyang asawa ay ligtas pang nakapanganak ng isang sanggol na babae na ang pangalan ay Elizabeth. Napakagandang bata. Kaya hindi ibig sabihin, palaging ganyan na lang na lagi tayo ligtas, lagi may panganib. Depende po yan. Katunayan, noong 1920, ang presidente ng Wisconsin Lutheran Seminary ay nagtungo po sa ospital upang bisitahin ang isang estudyante. Isang estudyante may sakit na impluenza upang ipanalangin. So, ito pong presidente ay namatay makalipas ng 2 araw at ang naging sakit ay trangkaso. No? Maaaring sabihin ng iba na hindi naman kasi maingit yung presidente na. Sinabi ng may sakit na lumabas pa. Pero tanong natin, nasa na ngayon yung presidente Escaler? Siya po'y nasa langit na. Naghihintay na ng muling pagkabuhay. Alam ng Diyos yan, di palalampasin ng Diyos yan. Mga taong tao sa puso ang paglilingkod sa Kanya. Alam ng Diyos yan. Kaya dapat di tayo natatakot eh. Ako nga, tumatapang tayo eh. Alam ba nyo? Tapos, si pastor malakas ang love mamaya alam niyo, mamamatay ka naman talaga eh. Di ba? Ang maganda nga, mamatay ka na may pakinabang kaysa namatay ka naman dahil sa, di ba? Wala namang kakwenta-kwenta. Di ba? Nasa langit na siya. Sigurado ako, yun ang sinasabi ng aklat eh. No? Namatay siya, resulta ng ginawa niyang pagpapakasakit. Sinabi ng mga duwag, may leon sa labas, parang ganyan. May COVID. Mamamatay ka pagka lumabas ka. Yung isang taong natatakot lumabas dahil sa panganib na sakit na umiiral, no? Takot yan eh. Pero kapag pera at pagkain, lalabas ang tao. Pero kung para sa Panginoon, may dahilan. Natatakot dahil may COVID-19. Di ba? Guilty ang marami dyan. Actually,
Sinasabi naman talaga ng Biblia na may leon sa labas. Ang diablo ay gumagala na tulad ng isang leon, naghahanap ng masisila. Para ma-refresh kayo, 1 Pedro 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira. Nakita niyo? Yan ang ingatan ninyo. No, ha? Pero anong nais ng Diyos na gawin natin sa gitna ng COVID? No? Anong gagawin natin sa diablo na yan? Sabi ni Santiago sa 4:7 at saka 8, unang bahagi, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ayan. Nagandang ano yan, alalahanin, no? Alam nyo, nung si Jesus ay iwan ng kanyang mga alagad, alam natin yan sa eksena, di ba? Nung dumating yung mga kawal, takbuhan na yung mga alagad ng Panginoon, di ba? At ginawa lang, nagsitaka sila. At nagsitaka sila para iligtas ang buhay nila, di ba? May mga matitibay at mga pangyarihan salita si Jesus para sa kanila. Ito ay para din sa atin, mga kapatid. Sa madaling salita, tayo rin ay magkakaroon ng takot at kaguluhan. Ngunit, tandaan nyo, ang sinabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang laging nakatanim sa isipan ko eh. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sinabi po yan sa Aklat ng Juan, 16:33. Basahin natin. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kita niyo po? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung ang Diyos ay totoong Diyos ng mga salot, gaya na sinasabi ni Habakuk, maaari tayong tumugon sa dalawang paraan. Maaari nating sisihin at kamuhian siya dahil sa padala niya salot. O kaya, maaari tayong humingi sa kanya ng habag at lakas sa gitna ng salot. Yun lang yung dalawang bagay na yun. No? Maaari tayong magtago sa takot o hanapin siya sa gitna ng takot. Ganun po yun. Kapag nangako ang Diyos ng ako'y kasama mo, tanda mo yan, hindi lamang siya nangako ng makakasama ka kapag ikaw ay may mabuting kalusugan o kaya kung pinagpala ka at ang iyong pamilya, hindi po. Nangako siya na sasamahan ka niya palagi. Ganun po yun. Sabi po sa Mateo 28:20, ikalawang bahagi, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po yung endless love. Kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. No? Meron pa. Aklat ng mga awit sa 23:4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Binigyan po tayo ng Diyos ng lakas upang panampalatayanan ito at ipamuhay. Kung paano at kapag namatay tayo. Tuloy natin ang aklat ng Habakuk sa 31 mula 1 hanggang 19. Ito ay panalangin ni Propeta Habakuk. O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa nyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman. Ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian at puno ang lupa ng papuri sa kanya. Darating siyang siniliwanag ng kidlat na gumuguhit mula sa kanyang kamay at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Nagpapadala siya ng karamdaman at inuutusan ng kamatayan upang sumunod sa kanya. Huminto siya at nayanig ang lupa.
Sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat. Ang walang hanggang kaburlan ay lumulubog. Mga daang nilalakaran niya noong unang panahon. Nakita kong natakot ang mga tao sa kusan at nanginig ang lahat sa lupain ng Midian. Nagagalit ba kayo dahil sa mga ilog? O Yahweh? Ang mga dagat ba ang sanhi ng inyong puot? Nakasakay kayo sa inyong mga kabayo at magtatagumpay na lulan ng iyong karwahe habang pinagtatagumpay ninyo ang inyong bayan. Binunot niyo sa suksukan ang inyong pana at inihanda ang inyong mga palaso. Biniyak ng inyong kidlat ang lupa. Nakita kayo ng mga bundok at sila'y nanginig. Bumuhos ang malakas na ulan. Umapaw ang tubig mula sa kalaliman at tumaas ang along naglalakihan. Ang araw at ang buwan ay huminto dahil sa bilis ng inyong pana at sibat. Galit na galit kayong naglalakad sa buong daigdig. At sa tindi ng puot ninyo, ang mga bansa ay niyurakan. Lumabas kayo para iligtas ang inyong bayan at ang haring pinili ninyo. Dinurog ninyo ang pinuno ng masasama at nilipol na lahat ang kanyang tagasunod. Sinibat ninyo ang pinuno ng mga mandirigma nang dumating sila sa parang ipo-ipo upang kami pangalatin. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga dukha. Niyurakan ninyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong mga kabayo at bumula ang malawak na karagatan. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Pag inintindi niyo mabuti itong mga liham na ito ni Habakuk, makikilala niyo yung lubos ng Diyos. Gaano siya kung napupuot, gaano siya kung nagmamahal. Talagang isang bagay lang papahiwalay sa tao sa kanya, kasalanan lamang. Kaya nga itong dumating na itong salot na ito, hindi natin alam kung siguro napuno na ang Diyos eh. Hindi pa rin makuha ng iba hanggang ngayon. Hindi pa rin makuha ang mensahe. No? Hindi naman, ano to, aksidente lamang dahil sa katangahan ng mga incheck sa Wuhan? Hindi po. Yung bubodik, paano yun? Di ba? Masasabi kong lahat ng ito, kalooban ng Diyos. Wala namang maaaring mangyari sa mundong ito kung hindi kalooban ng Diyos eh. Kung gagaling tayo, kalooban ng Diyos yun. Kung hindi, kalooban ng Diyos yun. Tingnan pa natin yung sinabi ni Habakuk sa Kabanatang 3, mula 5 hanggang 6. Nagpapadala siya ng karamdaman at inuutusan ang kamatayan upang sumunod sa kanya. Nakita niyo? Huminto siya at nainig ang lupa. Sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat. Nagpuputukan po yan. No? Ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog. Yun po yung mga lupa, mga nayayanig lahat. Mga daang nilakaran niya noong unang panahon. Sa inyong lahat na malaki ang takot sa COVID-19, kaya hindi lumalabas. Bayaan niyo ipaalala ko sa inyo ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Mga awit, 91, kabanatang 16. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh,
Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay aking ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagsuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak ang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Iyong tatapakan, kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Kompleto po yan. Anong kakatakutan mo? Totoo po yan. Marami tayong kinakatakutan. Dami. Takot magutom, takot mawala ng pera, pero hindi tayo natatakot sa kasalanan. Kaya ako, ang personal evaluation ko personally, itong nagaganap sa ating bayan at sa buong mundo, parang umuulit lang po yung kasaysayan sa Biblia. Nung igala ng Diyos ang kanyang mata mula sa langit, nakita niya masasama ang tao. Ngayon, tayo mga Kristiyano, malaki ang tungkulin natin. Tayo ang inilagay ng Diyos dito sa lupa. Tayo yung tinawag niya at pinili niya para gamitin sa mga taong ito. Paano malalaman ng mga tao ang mga nangyayari, yung mga kasalanan nila, yung mga ginagawa nila, kung lahat tayo nakatago? Oo nga, di ba? Bilin ng IATF yan pero wala na bang paraan? May paraan. Sabi ko nga kanina, di ba? Pagka pera, sa kasweldong kukunin, kahit malayo, pupuntahan yan. Di ba? Maglaan tayo ng oras sa Panginoon. Gamitin ninyo. Mas may kabuluhan ang mamatay tayo sa gawain ng Panginoon. Sa gitna ng kanyang gawain, mas may kabuluhan yun. Kaysa mamatay tayo nang nabalitaan na lang na COVID ka, tapos na. Di ba? Para sa akin, walang halaga. Kung mamatay man, mamatay, no? Kasi, kaya may COVID kayo, wala, mamamatay kayo. Pareho lang yan. Samantalayin natin yung panahon. No? Ngayon may COVID, maraming tao ang namamatay kaysa nung walang COVID. So in short, maraming tao ang binabatak ng dyablo sa impyerno. Anong ginagawa natin? Nasa lungga, nagtatago. Tatago tayo. Dahil sa COVID, takot na takot tayo. Lalo na kayo matatanda. Ano pa kinakatakot nyo? Matatanda na kayo Ano pa kinakatakot? Matanda ka na. Di ba? Ano pa kinakatakot mo? Hindi naman tayo nagpapakamatay sa gitna ng COVID Hindi yun. Ano sabi ko kanina? Manalangin at mag-ingat.
Pero hindi pwede nakatago ka lang dyan sa yungib. At dyan nagpapalipas ng, hindi ka ba na ano yan, pumuputi ka na sa putla. Makinig tayo sa panawagan ng Diyos. No? Sana, pandalangin ko lagi, walang magkasakit sa inyo. Sana walang ma-COVID, no? Pero kung mangyari ba yun, sa akin, kalooban lahat ng Panginoon yan. Manalangin at mag-ingat. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama, salamat sa lahat ng mga kahangangang proteksyong pinagkakalob mo sa amin ngayon. Salamat sa iyong pag-ibig na inihayag sa amin. Sa pag-ibig na iyong ibinahagi sa amin bilang iyong tuwan. Nagpapasalamat kami sa mga araw na aming napakinggan. Lalong nagtumibay ang aming pagtitiwala at pag-asa sa iyo, Panginoon. Sana'y manatili kami sa ganitong pagtitiwala upang ang mga amba ng kaaway ay hindi makapagdaya. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang Panginoon maliban sa iyo. Bantayan mo at ingatan kami, Panginoon. Sa pagkatapos ng aming gawain, salamat sa kasama ka namin lumalakad. Sana'y maging masunurin kami sa iyong mga paalala at mamuhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sapagat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalatian sa panahong ito at magpakailanman. Amen. Pinabati ko po kayo muli ng isang magandang umaga. Tagapin ninyo ang bendisyon mula sa Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Magpatian po tayong lahat. Uli, good morning.